Muli po sa mga oras na ito ay tayo po ay mag-share po ng salita po ng Panginoon. At alam po ba ninyo sa mga realidad po ng buhay natin ay marami mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin, at sa pag dumaraan ng mga pagsubok sa buhay ay talaga naman kumbaga parang iniwanan na tayo ng Diyos at hindi na tayo naalala ng Panginoon, At minsan nga po dumarating po sa point na pag talagang sukdulan na yung ating pagsubok sa nararanasan po natin ay talaga namang nasasabi natin sa Panginoon, Lord, bakit mo ko pinabayaanan, So napakahirap po pag dumarating po sa atin ng mga pagsubok ng buhay na talaga minsan hindi natin makayanan, at kumbaga minsan gusto na nating tapusin yung buhay natin. Marami pong ganyan, pero sa pananaw po ng Panginoon at hindi po yung karapat-dapat, ang dapat po ay magkaroon tayo ng pag-asa habang dumaraan tayo sa matinding pagsubok ng buhay po natin, Kaya mga kapatid, katulad ko po isang OFW, marami po tayo mga pagsubok ng buhay dito sa iba't ibang nasaan man tayo sa iba't ibang panig po ng mundo, ng bansa. Naniniwala po ako may kanya-kanya po tayong mga ups and down ng buhay po natin, mga pagsubok, at ito po ay dapat nating mapagtagumpayan, at naniniwala po ako na ito po ay kaakibat ng ating paglakad dito sa mundong ito, ang mga problema, mga pagsubok po na ating buhay po. Lalo na po tayo mga OFW na malalayo po tayo sa ating mga mahal sa buhay, na ang pagsubok naman talaga ay kumbaga rampant na po at talagang kumbaga naririyan. So kailangan nating magpakatatag tayo dahil ang kailangan po natin, kaya tayo po ay umalis at nangarap ng ibang bansa po dahil po may pangarap po tayo, at yung pangarap na yon ay may kaakibat pong pag-asa sa ating buhay, hindi lang po sa atin kung hindi sa kaakibat po natin yung pag-asa na dala po natin ang ating buong pamilya, na ating mga pangarap sa buhay ay kaya tayo ng ibang bansa ay para po sa pamilya natin, para po sa mga mahal po natin sa buhay. Kaya nga po mga kapatid, dapat po nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok. Magtiyaga po tayo at huwag po tayong palinglang sa gawa po ng dyablo, Kaya mga kapatid, sa oras na ito, na purihin po ang Panginoon dahil may Diyos tayong totoo, may Diyos tayong tumutulong sa atin sa oras po ng pangailangan, sa oras po ng problema, may malalapitan po tayo. So, may babasahin po ako sa inyo ng verse. Ito po ay mula po sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6 at 7 po. Ito po yung sabi rito, ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sabi, at ganito, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talaga'y tapat. Sa gayon, kay papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Tunay nga po mga kapatid, kung tayo dumaranas sa mga sasamot-samot na pagsubok ng buhay natin, dapat po tayo ay magalak dahil may buhay na pag-asa pong inilaan po ang Diyos para po sa atin. Huwag po tayong sumuko, huwag natin pong sukuan ang mga pagsubok na dumarating po sa buhay natin. At yung po mga pagsubok na dumarating po sa buhay natin, dapat po nating ikagalak. Dahil bakit po dapat nating ikagalak? Maaring makadanas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, at dapat tayo magalak tayo dahil doon may pag-asang naghihintay po sa atin, dahil may Diyos tayong sinasandalan. Huwag po tayong sumuko sa mga pagsubok dahil po sa maikling panahon, maikling panahon lamang po. Kumbaga,
dito po sa mundong ginagalawa natin, tayo nakikipamahay lamang. Hindi ito po ang tunay na destinasyon natin. Ang tunay na destinasyon po natin ay yung makasama po natin ang Panginoon doon po sa heaven. Doon po sa heaven po, sa langit. So, ang kailangan po natin, pagtiyagaan po natin. Ang sabi nga po doon sa 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ibig sabihin po, tayo po, yung pananampalataya po natin, kung tayo po ay dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, ay talaga po dito po tayo, makikita ng Panginoon kung talaga bagang tayo ay tatayo sa Kanya. Tayo ay magkakaroon ng katunayan, yung pananampalataya nating sinitindigan ay talaga bang hindi tayo bibitaw, talaga ba tayo ay sa Panginoon mananampalataya at aasa. So kailangan po maging dalisay po tayo sa harapan po ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng dalisay? Yung puso po natin, yung pananampalatayang mayroon tayo, dapat po maging dalisay po ito. May katapatan at mayroon po talagang, first priority po natin kung tayo nasa pagsubok ng buhay natin, ang una pong lapitan natin ay ang Panginoong Jesucristo. Sabi po noon, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit mahalaga kaysa ginto. Ibig sabihin, yung pananampalataya po natin ay hinirintulad po sa ginto, na ang ginto po pag tinunaw ay talagang hihiwala yung hindi tunay na ginto, ang matitira po ay yung purong gintong. Ibig sabihin po, dapat po yung ating pananampalataya ay maging pure sa harapan po ng Diyos. At alam po ng Panginoon yung puso po natin na maging genuine po sa harapan po ng Panginoon. Ay pinaparaan sa pagsubok. Ibig sabihin, tayo po pinaparaan ng Panginoon sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, kung talaga po talagang tapat tayo sa Panginoon. Kumbaga, pinaparaan ng Panginoon sa pagsubok upang sa ganoon makita niya kung magiging tapat tayo sa Kanya. At sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw ng mahayag si Kristo. Ibig sabihin, pag napagtagumpayan po natin ang lahat ng mga pagsubok na ating pong nararanasan, ang sabi ng Panginoon ay papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ibig sabihin po noon, pag po napagtagumpayan natin yon, ang Panginoon po ang mapaparangalan at sa araw ng mahayag si Kristo Jesus. So ibig sabihin po noon, mga kapatid, tunay nga po kung tayo magtitiwala sa Panginoon, mapapapurihan natin ang Panginoon. Sobrang mapapapurihan po natin ang Panginoon at mapapasaya natin ang Diyos. Bakit? Kasi napagtagumpayan po natin ang iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya mga kapatid, minsan po tayo po bilang bilang po na mga Kristiyano po, bilang anak ng Diyos, pinili tayo, minsan, kaya po nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok at walang humpay, kasi po, minsan po humihiwalay tayo sa Panginoon. Minsan ang gusto natin yung sarili natin yung masunod. Ang sabi po ng Panginoon sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, so that you be able to know yung pong kalooban ng Diyos sa atin, yung perfect will ni Lord. Ano ba yung perfect will ng Panginoon sa buhay natin? So, yung perfect will ng Panginoon sa buhay natin maging maayos. Kaya nga, yung pagsubok na yan, ay, pagsubok talaga, kaagapay po yan. At si Satanas po, double time na nagtatrabaho po sa atin. So, huwag na tayo makiayon sa takbo ng panahon. Doon sa takbo ng dating sanlibutan. Dati yun nung tayo po ay hindi po natin kilala ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kung sa pagsubok at pagsubok din lamang, kailangan po magpakatatag po tayo. At pagtagumpayan natin yan, may buhay na pag-asa po tayo sa Panginoon. Ang sabi doon, may buhay na walang hanggan. Magtagumpay tayo sa lahat ng mga pagsubok. Sa maikling panahon lamang, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko po, nakikipamahay lang tayo sa lugar na ito. Hindi po ito yung tunay na destinasyon natin.
Kaya kailangan po mapagtagumpayan natin ang iba't ibang uri ng pagsubok po. Kung titingnan po natin, sabi ko nga sa inyo, nakikipamahay lang tayo rito. Hinalintulad tayo saan? Hinalintulad po tayo sa halaman at damo. Sabi dito sa 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Opo, totoo yun, tulad ng damo. Gaya ng mga bulaklak nito, ang lahat niyang karikitan, ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ibig sabihin po, ang damo po, nalalanta po yan. Ang mga dahon niya nalalaglag. Yung bulaklak po, ang kagandahan niya, yung karikitan sinabi, yung karikitan sinabi, yung kagandahan, naglalaho po yan. Kumbaga, naglalaho po yan at kumukupas. Kumukupas ang bulaklak at namamatay. Ibig sabihin, pag kumupas mo, nag-iiba na yan. At ganoon din po yung damo. Nalalaglag po yan. Ngunit sabi doon, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay magandang balitang ipangaral sa inyo. Ibig sabihin po, kahit man magunaw po ang mundo, nandiyan pa rin po mananatili ang salita ng Diyos at hindi po mawawala. Ibig kudlit po, hindi po mawawala yan. Ibig sabihin, ang salita ito ay magandang balita ipangaral sa inyo. Ibig sabihin, kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon at paano tayo naranasan natin yung katagumpayan sa mga pagsubok ng buhay natin. Kung paano tayo na-restore ng Panginoon, ay ganun din po ang gawin natin. Kung nasa paligid po natin mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, o mga tao nasa paligid, i-share po natin yung salita ng Panginoon at huwag po tayong matakot, huwag tayong mahiya. Dahil sabi ng Panginoon, kung ikakahiya mo ako, pagdating mo sa akin, ikakahiya din kita. So, kailangan po, talagang yung balita po ng kaligtasan, ipangaral po natin. Huwag po tayong patumpik-tumpik. Kailangan ngayon pa lang. Ngayon pa lang po. This is the time na talagang humayo tayo para ipangaral at iparating sa mga taong hindi pa tahasang nakakilala sa Panginoon. Yun po yung gusto ng Panginoon Lord. Ang sabi ng Panginoon nga sa kanyang salita sa Matthew, go and make disciple for all nation, baptize them, name of the Father and the Son of the Holy Spirit. So, kailangan po mahayag ito ang salita po ng Diyos. Dahil po, ito po yung isa na dapat gampanan po natin. Yung salita ng Panginoon ay dapat mahayag po. At share po natin sa ibang tao. Katulad po kung ano yung nararamdaman natin, di ba? Kung paano tayo nirestore ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Lalong-lalo na po tayo mga OFW na namalayo po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Dapat po mangapit tayo at tumangan po tayo sa Panginoon, hindi po sa tao. Kaya marami po marami po sa ngayon, isang mga OFW po minsan nanghihina, minsan pinanghihinaan, sa nawawala ng pag-asa. Pero mga kapatid, mga OFW, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Manangan po tayo. Yung pananampalatayang mayroon tayo, ang Diyos lang po ang makakapagbigay ng lahat ng bagay na kailangan po natin. At tandaan po natin mga kapatid, kung anumang mayroon tayo ngayon, ito'y nagmula sa Panginoon. Kaya angkinin natin yung kapangyarihan ng Diyos na siya lamang ang magpuprovide ng lahat ng bagay. Ang Panginoon, Jehovah Jireh, siya yung nagsusupply ng lahat ng ating mga pangailangan, mga kapatid. Mga OFW, magandang umaga o hapon man. Kung narinig po nyo mensahe ito, dapat po magpakatatag tayo sa lahat po ng mga pagsubok na darating po sa buhay natin. Naniniwala po ako na ang Diyos po ay naririyan sa atin. Hinihintay lang po tayo ng Panginoon na lumapit po tayo sa Kanya, mga kapatid. So sa mga oras ito, mga kapatid, nais ko po na yumuko po tayo at manalangin po tayo sa Panginoon. Tayo mga OFW na malayo po sa mga pamilya natin, magpa-cover po tayo sa Panginoon ng Kanyang banal na dugo. Dahil po, mahirap na malayo sa pamilya, mahirap makipagsapalaran sa iba't ibang panig ng mundo na hindi natin kasama yung pamilya natin. But naniniwala po ako
by the power of the Holy Spirit po. Ang lahat ng yan ay mapapagtagumpayan natin kung solido po yung puso natin sa Diyos, kung solido po yung pananampalataya natin sa Diyos. Naniniwala po ako na uuwi tayo ng bansa nating Pilipinas, nadala po natin yung pag-asa na nagmula po sa Panginoon, mga ka-OFW. Kaya po sa mga oras nito, tumungo po tayo at manalangin po tayo, Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito. Lord, naniniwala po, Panginoon, ako sa mga kapwa OFW ko saan man sulok ng mundo sila naroroon, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, kung nakapanood sila ng video ito o narinig nila ang video ito, Panginoon, Lord, naniniwala ako ang iyong salita, Panginoon, Lord, ito'y makapagbabago ng aming buhay, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, ito information, Panginoon, yung salita mo, kung hindi, Panginoon, ito'y transformation ng buhay, Panginoon, namin. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, dalahin ko sa aking mga kapwa OFW sa man sulok ng mundo, Panginoon. Lord, yakapin mo sila. Naniniwala, Panginoon, ako, by your grace, Lord, sa iyong biyaya at habag, Panginoon, Lord, ay naririyan ka para, Panginoon, akapin sila sa mga oras na ito. Lord, hindi man kilala mo sila, Panginoon, hindi lingid, Panginoon, Lord, ang mga OFW, kilala mo sila mula ulo hanggang pa, Panginoon. Lord, kung ano man, Panginoon, Lord, ang mga pinagdadaanan nila sa mga oras na ito, naniniwala, Panginoon, kami na ikaw yung Diyos na makapangyarihan, ikaw yung Diyos na magbibigay, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon. Lord, tulungan mo sila, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mag-restore, Panginoon, sa kanila. Lord, dumadaan man sila ng samot-samot na pagsubok, Panginoon, Lord. Ikaw lang yung kailangan, Panginoon, namin, O God. Walang iba, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, ang dalahin ko sa mga kapwa OFW ko, Panginoon, Lord, na ikaw po, Panginoon, Lord, ang sumama sa kanila upang sa ganun, Panginoon, yung pag-asa nila, Panginoon, Lord, ay maganap ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon, Lord. Yung Panginoon, Lord, mga pangarap nila sa kanilang pamilya, Panginoon, Lord, ay iti maganap ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Bagamat mahirap, Panginoon, Lord, na lumayo sa pamilya, mga ibang bansa, Panginoon, Lord. Lord, alam mo po, Panginoon, ang lahat ng bagay na mangyayari sa amin. Kaya, Panginoon, dalahin ko po, Panginoon, sa banal na Espiritu, samahan mo nga po, Panginoon, ng mga ka-OFW ko, lukuban mo, Panginoon, ay yung banal na dugo, Panginoon, Lord. At ito'y maganap, Panginoon, Lord, ang katagumpayan, Panginoon, ng kanila po, Panginoon, pag-asa ng buhay, Panginoon, Lord. Lord, yung mga dream nila, Panginoon, Lord, sa ilamin namin pinagkakatiwala, Panginoon, O God. Kaya, Panginoon, Lord, ikaw yung Diyos na makapangyarihan, ikaw yung Diyos na may kaayusan, ikaw yung Diyos na nagsusupply ng lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, ikaw, Panginoon, ang tumugon, Panginoon, ng pangailangan, Panginoon, ng lahat ng mga OFW, saan man sulok, Panginoon, ng mundo. Lord, hindi namin alam, Panginoon, hindi ko po, Panginoon, alam kung ano man po, Panginoon, pinagdadaan ng Panginoon nila. But, Lord, hindi maikli yung kamay para abutin mo nga po, Panginoon, sila sa mga oras nito, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalahin ko po, Panginoon, Lord, silyuhan mo na yung banal na Espiritu, ang lahat po, Panginoon, Lord, ang lahat po, Panginoon, ng aming inilapit, Panginoon, sa'yo, at indinaing, Panginoon, sa'yo, ng mga kapwa OFW ko, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Tunay nga po, Panginoon, Lord, na wala kang itinatangi, Panginoon, sa amin. Lahat kami pantay-pantay, Panginoon, sa harapan mo. Kaya, Panginoon, Lord, tinataas po, Panginoon, namin mula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.